Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Hello campers! Ang susunod na kwento ay mula sa ating archives and we're re-uploading them in our YouTube channel. If this is your first time listening to this episode or team replay ka, lagyan mo naman sa comment section. We'd love to hear from you. Salamat sa pakikinig and enjoy the episode. Tuloy po kayo sa ika-39 na gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Happy Friday, dear campers! It's another weekend with stories from our listeners. Samahan niyo ako at basahin natin ang unang kwento mula kay Arnel. Hi Campmaster, magandang araw po sa inyo. Ako si Arnel from Cebu. Lagi ko pong pinapakinggan ng Philippine Camper Stories every night during sa duty hours ko since graveyard shift ako. Naka-follow and like din po ako sa social media ng podcast na ito. May mga times na natatakot ako, especially yung episode kina Maki na may tumawag kay MJ sa gitna ng dagat. Kinilabutan talaga ako dun. This encounter ko naman happened in June 2021 sa old workplace ko. Work from home pa ang iba noon since pandemic, but I was asked to be back at the office na. Hinatid ako doon papunta sa aming building ng partner ko, and this was late morning na. And I saw my workmates sa door ng building namin na paakyat na din. After filling out the health declaration form and all, at pagkatapos ng aming temperature check, pumasok na kami waiting for the elevator. Bali 4 yung elevator, and nag-open na yung pinaka-leftmost, so pumasok na kami. But since pwede lang sa loob ng elevator ay 4, hindi na ako pumasok kasi social distancing. Sabi ko na lang, ay sorry, 4 na pala kayo. Natigilan yung workmates ko. Yung isang girl sabi niya, wait, 3 lang kami ah. Then I said, hala, sorry. Akala ko 4 na kayo kasi each corner sa elevator sa loob occupied na. Going up. Then I laughed. Sorry. But biglang sumigaw yung isang girl na workmate ko. Then sumunod na yung nagsabi na 3 lang sila. 4 ba talaga yung nakita mo? I replied, oo, andyan sa likod ng lalaki. Akala ko talaga 4 na kayo. Then they shouted again while paakyat na kami sa floor namin. Yung isang girl sabi niya dun sa isang babae, natatakot na ako, girl. Pero yung isang lalaki na kasama namin, walang kibo. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari, bakit natakot sila. But sinabi nila sa akin na before pa daw sila umakyat, may nakita na daw na babaeng nakaputi yung isang lalaking kasama namin. Pero di naman napansin ng mga babae, so wala lang sa kanila yung sinabi ng lalaki. As they thought, parang wala lang yun. But after namin magkita, since I said na 4 sila sa loob ng elevator, ay dun na sila kinilabutan. They were thinking that time na sinusundan ang isa sa kanila. I had goosebumps that time, Campmaster. Kasi sure talaga ako na 4 ang nakita ko sa elevator. Kaya nag-alanganin akong pumasok. I was convinced kasi hindi naman kaming 4 magkakasama papunta sa building kasi hinatid nga ako ng partner ko. At sila ay kasama sa free shuttle. They even asked me kung anong itsura. Di ko naman napansin na masyado kasi nakayuko nga ito at mahaba ang buhok. Creepy pa din for me ang nangyari and I was not really a believer until that happened. May her soul rest in peace. Hanggang dito na lang po, Campmaster. I also had another experience but I will narrate it na lang sa susunod. This was a time we went to Baguio for a family trip. More power and God bless. Arnel. Hello, Arnel from Cebu. Napakasipag naman ng ghost na yan na pumapasok pa din kahit may pandemya. Sana i-nominate mo na lang na Employee of the Month. Well, kidding aside, spirits are drawn to people who exhibits high forms of energy like anxiety or fear, especially those people who are isolated from others.
Alam nyo ba na there are articles online na nagkaroon ng spike in paranormal reports during the quarantine period of the pandemic? This is because people were isolated in a way that we are not used to nung nagka-quarantine tayo. And we began to notice things that we usually take for granted. So this story makes sense kasi spirits feed on negative energy. At baka nga something or someone latch onto your office mate na sakto naman na nakita mo. Thank you, Arnel, for your story. Sana walang kumakapit na spirit sa'yo. Tigil muna ang kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Kratos. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang gabi po, Campmaster Earl, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Matagal na ako nakikinig ng Philippine Camper Stories at sana ay magustuhan niyo itong una kong liham. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kratos. Nangyari ito ng 24 na taong gulang pa lamang ako. Buwan ng Agosto taong 2018. Nagtatrabaho ako sa isang BPO sa Pasay nang ito ay maganap. May naging katima ko na isang babae. Itago na lang natin sa pangalang Yadni. Nasa mid-40s na si Yadni noong mga panahong iyon. Isa siyang single mom sa 3 niyang anak. Kamamatay lang ng kanyang asawa nung naging katim namin siya. May pagka-weirdo si Yadni. Mahilig siyang kumuha ng litrato kung saan-saan at nung tinanong namin siya kung bakit, ang sabi niya lang, nakukunan ko kasi ng litrato yung espiritu ng asawa ko. Binabantayan pa din niya ako hanggang ngayon. Wala namang masama sa ginagawa niya, pero isa si Yadni sa pinaka-problematic at toxic na taong nakatrabaho ko. Mahilig siyang mangutang ng hindi binabayaran at gumagawa ng kwento sa ibang tao. May mga naaawa sa sitwasyon niya at tinutulungan siya pero inaabuso niya lang yung mga taong yun. Isang beses nga pinaandaran niya kami na marunong daw siyang manghula at kailangan niya lang daw makita yung palad ng isang tao. And of course, she isn't doing it for free. Paliwanag niya kasi kailangan niya daw ng pang-alay sa Dark Lord para matuloy daw ang hula. One time na rest day namin noon ay magkakachat lang kami sa group chat namin sa Messenger at pinag-uusapan namin siya ng mga iba kong ka-teammate sa isa pang group chat na hindi siya kasali. And since rest day ko nga that time, nag-iinom ako with some friends. Dahil sa kalasingan, na-wrong send ako sa kabilang GC. At dahil hindi ako marunong magsinungaling, lalo na pag nahuhuli ako off guard ay hindi na ako nagpalusot. We had a fight. Galit na galit siya sa akin. Nagkasagutan kami sa GC. I called her out sa mga katoksikan niya na walang makagawa kasi nga siya yung pinakamatanda sa team namin. Sobrang gigil niya sa akin kasi hindi niya akalain na may maglalakas ng loob na gawin sa kanya yon kasi sanay siya na lahat ng mga tao sa paligid niya ay tinotolerate siya. I know, ang kupal ko sa part na yon. Pero since ando na ako in that situation, I had to do it. Walang kumampi sa kanya in that instance kasi lahat naman kami ay aware kung gaano siya ka-toxic. Pagbalik namin sa office ng Monday ay pumasok pa din siya pero humiwalay na siya ng station sa amin. Wala na siyang kinakausap sa team since feeling niya ay napagtulungan siya. It continued until the following week. Ito na yung exciting part. Nag-file ako ng leave for 1 week para makapagpahinga. On my second day of leave, I was drinking nang bigla akong nakaramdam ng hilo. Alam ko na hindi pa ako lasing pero nadudoble yung paningin ko. Sinabihan ako noon ng mama ko na magpahinga na kasi naduduling na daw ako. So I slept thinking na baka lasing nga lang ako. I woke up the next morning at hindi ako makabangon. Hilong-hilo pa din ako. I had double vision and I lost control over my left eye. Hindi ko na siya maigalaw. I was rushed to the hospital. When the doctor checked up on me, he said I had a stroke. I was confined in the hospital and told my friends and teammates what happened. The weirdest part here is what my team lead told me. When she told Yadni what happened to me, Yadni was surprised. Wala naman daw sinabing kahit na ano. But it was the last time she saw Yadni. Hindi niya siya pumasok.
Nag-awol siya sa trabaho at hindi na siya makontak sa phone number niya and all her social media account was deleted. Bigla na lang siyang nawala out of nowhere. I am not blaming her for what happened to me kasi hindi rin naman healthy ang aking lifestyle that time. Pero grabe yung coincidence. Kung may kinalaman man siya or wala sa nangyari sa akin, I'll let you be the judge. Yun lamang for now, Grandmaster Earl. Sana ay nagustuhan ninyo. We'll be sending more stories. Hello Kratos or Kratos? I'm not sure how to pronounce your name pero I'm also not exactly sure what happened here, but it seems to me that you're implying that Yadni hexed you. Which is a pretty plausible story, pero us campers should know better than to blame other people without proof. Para sa mga nagtataka kung ano nga ba ang hex ay parang short-term sumpa done with a set of tools and it is used to direct illness or bad luck sa isang tao. Ang difference nito sa curse na sa Tagalog ay sumpa rin, ay ang curse ay ginagamit to intentionally cause harm to the victim at usually ay pangmatagalan ng epekto. When I've had a chance to talk to the Esoteric Society of the Philippines, they said na usually pinuputol nila ang koneksyon ng caster sa victim by cleansing the victim and giving them spiritual protective shield para hindi na ito magambala ng caster. That's what I know about hexes. I don't want to malign Yadni without hearing her side, but I would really just advise everyone to keep your cool, lalo na kapag nakikipagdiskusyon kayo sa ibang tao na hindi mo gaanong kakilala, para iwas gulo. Paranormal man o hindi. Thank you so much, Kratos, for the story. Break tayo muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumulat sa atin. Sabi ni Yen Solorio from IG, si mamang naka-beige pero hanep ang pinaka-scary yung buong bahay. So this is actually an answer to a poll that I posted in Instagram kung ano ba yung pinaka-nakakatakot sa mga kwento ni Justin from our previous episode. Sabi ni Angelica Vergara sa Instagram, I'm listening now. Diyos ko, baka naman tama rin na ako mag-work nito. Mag-isa lang ako eh. I can relate sa insensong kamanyang part kasi nung bata pa kami, pag nagkakasakit, lagi sa albularyo muna ang takbo. So may nakausap ako about kamanyang or frankincense. I was informed that frankincense is actually used to ward off demons. But I haven't really read about it, so I'll just leave it there. Sabi ni Aaron Acaso, yung gulo-gulo yung buhok. And yes, this is also an answer from that same poll. One of the stories from Justin is that merong babaeng gulo-gulo yung buhok. And yeah, that was scary. Sabi ni Lee Calda sa Instagram, episode 8 na ako. Parang may pagka-B1 gang yung podcast mo. Kumbaga parang ide-debunk mo o bibigyan mo ng benefit of the doubt yung nakikinig. Berbalang tsaka episode 8 ang favorite ko so far. Yung way mo kasi ng pagtatanong parang hindi ka naniniwala kay Carlo. Para kasing hindi totoo ang dating sa akin. Well, Lee, thank you so much for listening to the podcast. I haven't really had a chance to listen to B1 Gang podcast, pero salamat sa recommendation mo and I will try to listen to them. About kay Carlo, na hindi naman yun because of Carlo for that episode. Talagang naturally skeptic lang ako. So, my mind will always conclude na or will always look for something that is not something out of place. Kaya maybe that's how you interpret it. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ako naniniwala because if a story is being told to me and if a story is being shared with me, I will believe it. So, yun. Sabi ni AG from Instagram, listening to the latest podcast while eating pancakes and it's actually true. Ngayon ko lang napansin na kaboses mo si Paolo Avellino. Weird and cool. So, he actually sent this to me in a video. Thank you so much, AG. I still don't know how to react to Paolo Avellino comparison, pero thank you. Next naman sabi ni Ronnie Darko sa Facebook page natin, nothing like a good old horror story to start the weekend right. Yes, the reason I decided to upload during Fridays is because it's the best way to start the weekend, right? Sabi ni Nicole Lumod from our Facebook page, ang saya makinig habang nagdadrive.
sa ulanan ngayon. Oh my God, I miss rain so much. You can't imagine. So thank you. Sabi ni Jello sa Facebook page natin, get well soon, Campmaster. Thank you so much, Jello. Marami rin nagsabi ng mga get well soon wishes nila. So thank you so much for everyone who wished me well. Magaling na po ako and I'm back here. Sabi ni Thesali Dalisay, Facebook group, when I was listening to your podcast, I thought may sakit pa rin yata si Campmaster. Pagaling ka, Campmaster. I enjoyed the podcast so much. Di ko nga namamalayang tapos na pala. The one I remembered most ay yung doppelganger ng sister-in-law ni Justine na nakatitig sa baby. Yup, that was one of the creepy ones. I'm glad you noticed that. Sabi ni Ina Sanchez from Instagram, Hi Campmaster, kumusta? Lately na lang ako nakakapakinig ng podcast mo sa Spotify. Grabe nakakalibang siya, nakikinig ako while nagwo-work. Simula bata pa lang kasi ako, mahilig na ako sa mga horror stories and movies. Siguro best in research paper ko ng college, no? Ang galing eh. By the way, dito din pala ako sa California. More power and God bless. Ina, sinagot kita sa Instagram mo. Paano mo nalamang best in research ako ng college? Hindi, joke lang. I'm not. Thank you so much for listening to the podcast. Natutuwa ako na you're also quite close here in California. And that's it for this episode. If you want to say hello or if you want to greet someone or if you want to drop a message, feel free to reach out at any of the social media channels at nakalagay ito sa ating mga episode notes. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.